Amigo, vlog mo naman kung paano ka nakapagbarko, kung ano mga ginawa mo, salamat po. Well, napakaga ng tanong ito amigo no, para sa aming mga seaman. Kasi bawat isa sa amin may sarili-sariling kwento kung paano kami nakapagbarko, kung ano mga ginawa namin, mga pinagdaan ng hirap, kung ano yung mga nag-drive sa amin para maging seaman at magbarko. No? At personally sa akin, yung pinaka main reason mo talaga is because napakasimple lang. Yung father ko is seaman. What? Yun lang talaga Grade school pa lang, tuwing tinatanong ako ng mga teacher, yun yung laging sasagot ko. Gusto kong sundan yung yapak ng father ko. At habang nagkakaisip ako, habang nagkakaedad, unti-unti ko na-realize yung realidad ng buhay na ang hirap, mahirap yung buhay. Kasi laking probinsya ako eh. Hindi naman sa hirap talaga na sobrang hirap kasi nakakain naman kami 3 beses ang araw Pero alam mo yun, yung gusto mong buhay na marangya at noon pa lang, lagi ko na narinig na kapag magsiman ka, mas malaki na yung mas malaking sahod kumpara sa dito sa Pinas, sa land base. At yun yung pangalawang rason ko kahirapan talaga. Kung bakit ako nagsiman din. Kasi yun nga, mas malaki yung kita. Mas malaki ng 2 beses, 3 beses sa normal na sahod sa Pilipinas. At simula nun, yun na talaga yung nag-sink in sa utak ko na mag-isiman talaga ako. After mag-graduate ng high school, diretso Manila agad. Actually, hindi ko pa talaga alam kung ano yung kukunin ko dati, kung transportation or engineering. Kaso nga lang, sabi sa school, masyado daw marami yung transportation. Yung engineering daw medyo kunti pa, kaya yun nilagay ko. Kasi seaman pa rin naman yun At yun, nakapagtapos ako ng college. Fast forward nakapagtapos ako ng college. Pero hindi pa doon nag-umpisa. Kasi after kong graduate ng college, nagtrabaho muna ako sa land base. Kasi una nung pag-graduate ko, tingin ko talaga parang hindi ako makakasampa Parang wala naman pag-asang sumampa ngayon. Parang yung pagsampa is parang parang pangarap na lang ba? Up until mga 2 years later, may mga kabatch ako na nakasampa At doon ko na naisipan na pwede pala talaga makasampa pala talaga. Kahit hindi ka super excel sa school, kasi hindi naman ako ganun talino talaga Nag-aaral lang. At yun na nga nung may sumampa na, doon na ako nag-decide na kailangan ko talaga pursigihin na ito yung pag-isiman ko. At sa gandahang palad naman, yung tito ko, which is yung asawa ng kapatid ng papa ko, i-refer ako ni papa doon sa kumpanya nila. Kasi si papa hindi pa ako matutulungan kasi on board pa siya ata doon At doon na nag-umpisa Sabi ng tito ko, nagbaba ako, sabi niya sa akin, magkita tayo sa office. At yun na nga, pagbaba niya, nakita kami doon. Sakto naman doon yung port captain. At sakto, nag-hire sila. At yun, in-interview kami. At sa gandahang palad naman, nakapasa naman ako dahil sa tulong ng tito ko. After ko makapasa, nag-retreat din muna ako sa kumpanya na yun. Mga 11 months. Yan, tanda ko yun, mga 2016, 2017 yun Hanggang sa nakasampa ako. And after that amigo, pagbaba ko sa unang barko sa unang kumpanya ko, nag-Inter Island muna ako, nagka-dead ship ako sa Inter Island sa Pilipinas lang for 1 year para pa-complete ako na yung BS ko. At after ko magka-dead ship, naghanap ako ng ibang kumpanya na medyo mas mataas-taas ng konti yung sahod. Until now, andito na ako ngayon sa pangalawang kumpanya ko. At hopefully, malipan na ako sa makina kasi yun talaga pinag-aaralan ko makinista. At ayun lang amigo, yun lang yung kwentong seaman ko, kung paano ako nakapagbarko, kung ano yung nag-drive sa akin para mag-isiman Salamat sa panonood. See you sa next video amigo.